Ang alam nating lahat, ang magiging papa ay manggagaling sa College of Cardinals, ang mga kardinal ng simbahan na magsasama-sama para ihalal ang susunod na Santo Papa. Pero sa matagal na kasaysayan ng simbahan, hindi po lahat ng Santo Papa ay kardinal. Katunayan, hindi nga lahat ng naging Santo Papa ay pare. Pwede pala yun. Bakit hindi? Ang unang Santo Papa, kung tawagan ay Bishop of Rome, ay dating mangingisda, si San Pedro. Pinili ni Jesucristo na maging pundasyon ng Kristyanismo. Taong 1012 naman, ang Romanong si Theophylact na mula sa isang maimpluwensyang pamilya, tinatag bilang si Pope Benedict VIII kahit hindi po siya isang pare. At ang sumunod sa kanya ay ang kanyang kapatid na si Romanus, isang senador ng Roma na hindi rin pare. Kinuha niyang pangalang Pope John the 19th. Ang sumunod sa kanya ay ang kanyang pamangkin, si Theophylactus, na hinirang na Santo Papa sa edad na 20 taon. Siya po ay si Pope Benedict IX. Kaya't mapapansin po ninyo na sa unang panahon medyo magulo ang pagpili at paghirang ng mga Santo Papa. Noong panahon kasing yun, minsan ang mga prinsipe at mga hari ng mga papal states ang nakikialam at namimili kung sino ang uupo sa trono ni San Pedro. Noong 1059 AD na nang itatag ni Pope Nicholas II ang College of Cardinals at sa taong 1150 ang College of Cardinals na lamang ang may eksklusibong karapatan na mamili ng susunod na Santo Papa. Sila lamang ang namimili pero hindi po ibig sabihin na nasa kanila lamang manggagaling ang mga pagpipilian. May mga hinirang ang College of Cardinals na Santo Papa na hindi rin kardinal. Yung iba sa kanila, mga dekano or mga deacons pa lamang. Kung gayon, ano ngayon ang kwalifikasyon para maging isang Santo Papa? Ang sabi kasi ng ilan, kahit sinong lalaking Katoliko na walang asawa ay pwedeng mapiling Santo Papa theoretically. Pero sa praktikal na usapin, ilang siglo nang hindi namimili ang College of Cardinals ng Santo Papa na hindi po galing sa kanilang hanay. Sa Code of Canon Law ng Simbahang Katoliko, Canon 332 of 1983, ito po ang nakalagay. A person elected to the Supreme Pontificate, o ang pagka-Santo Papa, who is marked with episcopal character obtains his power or this power from the moment of acceptance. If the person elected lacks episcopal character, however, he is to be ordained a bishop immediately. Ano po ang ibig sabihin niyan? Ang katagang episcopal character po sa simbahan ay ang otoridad ng isang obispo bilang successor ng mga apostoles. So sa madaling sabi, ang maaari lamang maging Santo Papa ngayon ay ang merong episcopal character o di kaya ay isang obispo. Pero ayon nga sa Canon 332, kung ang napili ng College of Cardinals na susunod na Papa ay hindi naman po isang obispo, siya ay dapat nang gawing obispo para mahirang na susunod na Santo Papa. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.